Ang babae sa video na iyan ay si Ivana. Maganda, matalino at mapagmahal na ina. Isang araw, umalis si Ivana kasama ang lalaki na kanyang pinagkakatiwalaan na magtatanggol sa kanya. Ngunit hindi inakala ni Ivana na ang mismong lalaki pala na ito ang magdadala sa kanya sa hukay. Sa ating ang kwento ngayon, alamin natin ang viral na krimen na nangyari sa Bolivia na pinag-uusapan nga ng nakararami. Ang pagkawala ng isang matagumpay na ina at naglaho na parang bula. Ang babae nga sa ating istorya ngayon ay kinilalang si Odalis Ivana Vangkita, 28 years old, o tinatawag nga ng kanyang pamilya na Ivana. Si Ivana ay nagmula sa La Paz, Bolivia. Nagmula nga sa simpleng pamilya si Ivana at meron siyang dalawang kapatid na lalaki. Dalaga na noon si Ivana nang ang kanyang ama ay pumanaw. At magmula nga noon, mag-isa na lamang pinalaki ng kanyang nanay si Ivana. Saksi nga si Ivana sa hirap ng kanyang ina na pag-aralin silang tatlong magkakapatid, kaya naman nagdesisyon si Ivana na wag na munang mag-aral ng kolehiyo. Bagkos ay nagtrabaho na lamang si Ivana bilang event at party organizer. Tumagal nga si Ivana sa trabaho na ito kaya naman itinuring siya sa isa sa pinakamagaling na event organizer sa La Paz. Nang nakapag-ipon na nga si Ivana, nag-aral siya sa kolehiyo at kumuha ng kursong communication at journalism sa isang universidad. Habang nag-aaral, nagkaroon nga ng kasintahan si Ivana at makalipas lamang ang ilang buwan, nagdalang tao na ang babae. Pinagsasabay nga ni Ivana ang kanyang pag-aaral at pagbubuntis. Binigyan din siya ng university ng special na atensyon dahil siya ay buntis noon. Nahinto din saglit si Ivana sa pag-aaral matapos niyang manganak. At kalaunan, nauwi nga sa hiwalayan ang relasyon ni Ivana sa kanyang kasintahan. Pero sa kabila nito, hindi naman nagkulang sa pagbibigay ng suporta ang dating kasintahan ni Ivana at naging sibil ang kanilang relasyon. Ito nga ay para sa kapakanan ng kanilang anak. Kahit maraming pagsubok sa buhay, naging positibo pa din sa buhay ang babae. Ipinagpatuloy naman ni Ivana ang kanyang pag-aaral at nakapagtapos ng taong 2022. Proud na proud naman ang nanay ni Ivana at dumadalo pa nga ito sa graduation ng kanyang anak. At dahil nga meron naman siyang degree at nakapagtapos, kumpiyansa naman si Ivana na mag-apply ng ibang trabaho. Ang babae nga kalaunan ay natanggap bilang empleyado sa Public Management Service ng Bolivia. Masaya nga si Ivana sa bago niyang trabaho at dahil dito, unti-unti na niyang nabibigyan na maayos na buhay ang kanyang anak. Malaki din ang pasasalamat ng ina ni Ivana sa babae dahil nakakatulong na ito sa gastusin ng kanilang pamilya. Kalaunan, nakabili na nga si Ivana ng sarili niyang apartment at itim na kotse. Bukod doon, nagtayo din ang babae ng sarili niyang event organizing business. Si Ivana nga ay isang TikToker na merong humigit kumulang 15,000 followers. Hindi naman katakataka na mataas nga ang views ng kanyang video dahil sa angking kagandahan ng babae at sa mga nakakatawa niyang skits. Makalipas nga ang 2 taon, nambuksan ni Ivana ang kanyang puso at muling umibig sa lalaki na si Joel Perez, 25 years old. Nag-iisang anak si Joel ng kanyang mamagulang na si Betty at Rudy na isang abogado. Sunod nga sa luho na mag-asawa si Joel. Lumaki nga ang lalaki na maloko, happy-go-lucky pero sweet. Mas pinili nga ni Joel na wag nang magtapos ng pag-aaral, lalo na at alam niyang susustentuhan naman siya ng kanyang mga magulang. Nang medyo nagkaedad na si Joel, naging palakaibigan ang lalaki at madali naman siyang pakisamahan ng kahit na sino. Nakita naman ni Ivan ang magandang hangarin sa kanya ni Joel. Kaya naman kahit 3 taon na ang agwat ng kanilang mga edad, sinagot ni Ivana si Joel nang ito ay nanligaw sa kanya. Ipinakilala din agad ni Ivana si Joel sa kanyang pamilya at sa kanyang kaisa-isang anak. Maayos namang tinanggap ng pamilya Vaquita si Joel sa kanilang pamilya. Wala namang ipinakitang masama si Joel kay Ivana at maayos ang takbo ng kanilang relasyon. Hindi man sila mahilig mag-post ng picture online, hilig ni na Joel at Ivana ang mga nature adventures. At masaya nga si Ivana sa bago niyang karelasyon. Tingin nga ng babae, wala na siyang mahiling pa dahil meron siyang maayos na trabaho.
Meron siyang negosyo at meron siyang nobyo na siya ay mahal na mahal. Ngunit hindi nga inakala ni Ivana na hindi pa pala niya ganon kakilala si Joel. At ang lalaki na kanyang pinagkatiwalaan na mahalin ay siya pala magdadala sa kanya sa kapahamakan. March 30, 2024 ng gabi, nang natanggap nga ng police station ang isang tawag tungkol sa isang motorista. Ayon sa call center, may nadaanan siyang kotse sa gitna ng highway ng Los Hungas. Agad namang nagtungo sa lugar ang mga pulis para sa welfare check at nadatnan nga nila ang isang itim na kotse. Agad niyang kinatok ng mga pulis ang kotse at napansin nga sa loob ang isang lalaki na tila nasa impluwensya ng alak o ipinagbabawal na gamot. Pwersahan namang binuksan ng mga pulis ang kotse habang unti-unti ngang bumabalik sa ulirat ang lalaki sa loob ng kotse. Nagpakilala nga ang lalaki na si Joel pero nang siyesatin ang kotse, nakapangalan ang sasakyan sa babaeng si Ivana. Kaya nga ang tanong ng mga pulis, nasaan na kaya si Ivana? Sinabi nga ni Joel sa mga pulis na nawawala ang kanyang kasintahan na si Ivana. At ayon nga kay Joel, dadalo sana sila ni Ivana sa isang piyesta ngunit habang sila ay nasa biyahe, nag-away daw ang magkasintahan at bigla na lamang umalis ng kotse si Ivana. Habang sinusuri nga ng mga pulis ang kotse, pinaupo nila si Joel sa isang tabi. Hawak nga noon ni Joel ang cellphone ni Ivana at sinagot ang tawag ng dating karelasyon ni Ivana. Sa puntong ito, gusto sanang kausapin si Ivana ng kanyang anak pero sinabi nga ni Joel na sila ay nag-away sa kotse. Lumabas umano si Ivana ng kotse at hindi na muling bumalik pa. At makalipas nga ang ilang minuto, tumawag naman sa cellphone ni Ivana ang kapatid niyang si Brian. Sa pangalawang pagkakataon, ibang bersyon naman ng mga pangyayari ang ikinuwento ni Joel sa lalaki. Sinabi ni Joel kay Brian na nag-away nga sila ni Ivana. Ipinahinto umano ng TikToker ang kotse sa gilid ng Yungas Road na mas kilala din bilang Death Road at naglakad umano palayo si Ivana. Nang muli naman kausapin si Joel ng mga pulis, ibang bersyon pa din ang sinabi ng lalaki. Ay nga kay Joel, nagtalo sila ni Ivana. Kumuha daw ang TikToker ng pera at sinabi nga kay Joel na wag siyang sundan ng lalaki. Pero sakay nga ng kotse, sinundan ni Joel si Ivana. Habang hinahanap ang kanyang kasintahan, binaybay umano ni Joel ang Yungas Road habang bumubusi-busina. Agad naghinala nga ang mga pulis na nagsisinungaling si Joel dahil sa mga ikinikilos nito. Hanggang sa isang search operation nga ang isinagawa para mahanap ang babaeng si Ivana. Labis naman ang pag-aalala ng pamilya ni Ivana nang nalaman na ito ay nawawala. Git nga ng nanay ni Ivana, hindi basta-basta maglalaho ang kanyang anak dahil meron naman itong magandang buhay at walang dahilan ito para iwan ito ang lahat. Mas dumoble nga ang duda ng mga pulis sa huling kasama ni Ivana na si Joel nang nalaman na 3 bersyon ng mga pangyayari ang ikinuwento niya sa iba't ibang mga tao. Ayon naman sa mga residente malapit kung saan natagpuan si Joel, tahimik umano ang buong gabi at wala silang narinig na kotseng nagbubusi-busina. Taliwas nga ito sa unang mga salaysay ni Joel kay Brian. Habang aktibo nga ang search operation para hanapin si Ivana, sumentro naman ang investigasyon sa kasintahan nito na si Joel. Ang buong akala nga ni Ivana at ng kanyang pamilya, tahimik at mabait si Joel. Pero kabaliktaran pala ito ng sinasabi ng mga dating kasintahan ng lalaki. Ay nga sa 2 babae na lumapit sa mga pulis, agresibo at mapanakit si Joel. Kapag hindi daw nito nakukuha ang kanyang mga gusto, nagwawala daw si Joel at pinagbubuhatan sila ng kamay. Hanggang sa sunod-sunod na nga ang red flag kay Joel kaya naman kinumpiska na ng mga pulis ang cellphone nito para imbestigahan. Sa unang tingin, walang kahina-hinala sa cellphone ni Joel kaya gumamit nga ng teknolohiya ang mga pulis para makita kung may deleted messages ito. Dito na nga nabasa ng mga pulis ang text ng isang lieutenant kay Joel. At ayon nga sa text, pinayuhan si Joel ng lieutenant na ikwento ang kanyang pahayag na parang bedtime story at maghanap umano si Joel ng maraming saksi na pwede niyang bayaran. Tinuruan din daw umano ng lieutenant si Joel sa kung paano sumagot sa mga otoridad at kung paano iwasan ang interogasyon.
at ito nga umano ay ginawa naman ni Joel. Hindi siya sumasagot sa mga tanong sa interogasyon at tumanggi nga sa psychological test na gustong ipagawa ng mga otoridad dahil nga siya ay lulong sa ipinagbabawal na gamot nang nawala si Ivana. Pinaniniwalaang lulong din siya sa ipinagbabawal na gamot nang siya ay nakita sa loob ng kotse. Sa cellphone, nakita nga na maging ang nanay at tatay ni Joel ay nag-text sa kanilang anak kung ano ang dapat niyang gawin kapag dumating ang mga pulis. Kaya nga, ang tanong ng mga investigador, kung walang kinalaman si Joel sa pagkawala ni Ivana, bakit siya nakakatanggap ng mga ganong klaseng text? Kasama din sa mga na-recover ng mga pulis ang mga deleted WhatsApp audio recordings mula sa mga kaibigan ni Joel. Sa recordings na pag-usapan ni Joel at ng kanyang mga kaibigan ang tungkol sa pagtapon ng isang labi at kung paano lilinisin ang kotse na tila naging isang crime scene. Sa kaparehong recording na hindi na isinapubliko pa, inamin mismo ni Joel na tinapos niya nga ang buhay ng ginang na si Ivana gamit ang isang patalim. At ay nga sa kwento ng lalaki, nag-away sila ng TikToker dahil nagsiselo siya sa mga lalaking nagko-comment sa TikTok videos ni Ivana at sa mga katrabahong lalaki ng ginang. Kakaiba din ang nakita sa cellphone ng lalaki dahil ayon sa kanyang search history, ilang araw bago mangyari ang krimen, nag-search ang lalaki sa kanyang cellphone ng mga salitang morgue, femicide o krimen ng pagpatay sa isang babae at kung gaano dapat kalalim ang hukay para hindi mangamoy ang labi. Nang nalaman nga ng nanay ni Ivana na si Mabel at ang mga kapatid ng TikToker ang tungkol sa mga nalalaman ng mga pulis tungkol kay Joel, labis silang nangamba na baka may nangyari ng masama kay Ivana. Nag-request nga sila na mas paigtingin ng mga otoridad ang paghahanap pa kay Ivana. Kaya naman gumamit na ng sniffer dogs ang mga pulis at nilawakan ang paghahanap sa TikToker. Ipinakalat din ng pamilya ni Ivana ang missing poster ng ginang sa social media. Agad namang nag-viral ang pagkawala ni Ivana at maging ang mga netizens ay nag-alala na para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, isang prayer vigil na ang isinagawa ng pamilya ni Ivana at ng mga nakakakilala sa TikToker para ipagdasal ang paghahanap sa babae. Unti-unti na ding dumami ang mga nananawagan para mahanap nga si Ivana. Lumabas din sa publiko ang naging sabuatan ni Joel ng pulis na ikinagalit nga ng buong Bolivia. Dito na nagsimula ang pag-usapan ng lahat ang tungkol sa kontrobersyal na pagkawala ni Ivana. At dahil nga sa panawagan ng mga tao na panagutin si Joel sa nangyaring krimen, inilipat sa federal investigation ang kaso ni Ivana. At muli nga binalikan ng mga pulis ang kotse ni Ivana kung saan natagpuan si Joel ng araw na nawala din ang TikToker. Gumamit nga ang mga otoridad ng luminol test para malaman kung may mga bakas ba ng dugo sa loob ng kotse na hindi makikita ng mata lamang. Sa luminol test, gumagamit ang mga investigador ng isang chemical, mag-iilaw o maguglo at makikita nga ang mga bakas ng dugo o maliliit na bakas ng dugo sa loob ng kotse. At tulad nga ng inaasahan, may nakita nga bakas ng dugo sa loob ng sasakyan. Napansin din ng mga investigador na sa loob ng kotse may tila bakas ng struggle o panlalaban. Ibig sabihin lamang nito, may krimen na nangyari nga sa loob ng kotse. Dito na nga binuo ng mga pulis ang isang teorya tungkol sa mga pangyayari. At ay nga sa kanila, planado na ni Joel na patayin si Ivana nang umalis sila para dumalo sa isang fiesta. Pinagpalagay na din ng mga pulis na ang nawawalang si Ivana ay matagal nang wala ng buhay. At April 13, 2024, nang tuluyan nang inaresto si Joel para sa pagpaslang niya sa kanyang kasintahan na si Ivana at kinasuhan ng femicide. O ito ay ang kaso ng pagbatay sa isang babae. Agad namang umalma ang tatay ni Joel na isang abogado. Git nga ni Rudy, wala namang labi kaya hindi masasabi na may krimeng nangyari. Wala rin daw umano ang patunay na patay na si Ivana. Git naman ng nanay ni Joel na si Betty, ang kanyang mga koneksyon ay makapangyarihang mga tao at makakatulong para pakawalan si Joel. Bumuo din sila ng isang matibay na defense team laban sa kasong ibinibintang laban sa kanilang anak. At sa kabila nga nito, idineklara pa rin ng mga investigador na person of interest si Joel sa pagkawala ni Ivana.
At para hindi masira ang imahe ni Joel, ginamit nga ni Betty ang kanyang mga koneksyon para manipulahin ang mga inire-report sa balita. Naging critical nga ang kaso dahil kinwestiyon nga ng media ang ibinibintang kay Joel sapagkat hindi naman natagpuan ang labi ni Ivana. Ika nga, no body, no crime. Kaya naman naging hati tuloy ang opinyon ng buong Bolivia hinggil sa kasong ito. Sapagkat isang napakatibay na ebidensya kasi sa isang murder case ay ang labi ng biktima na tinatawag na proof of death o corpus delicti. Isa itong mahalagang hamon para sa prosecution dahil kailangan nilang patunayan na pinatay nga ni Joel si Ivana gamit lamang ang mga circumstantial evidence na sila ay meron. Naniniwala ang prosecution na sapat ang lahat ng circumstantial evidence na hawak nila laban kay Joel. Sa ibang bansa naman, may mga kaso nang napatunayang guilty ang suspect sa kasong murder kahit na hindi naman natatagpuan ang labi ng biktima. Nawagan naman ang ina ni Ivana sa suspect na si Joel na aminin na lamang nito ang krimen na kanyang ginawa kung talagang pinaslang niya ang TikToker. At ay nga kay Mabel, kailangan din ng kanilang pamilya ng closure para tuluyan na nilang matanggap na wala na si Ivana. Tikom naman ang bibig ng suspect na si Joel sa nangyaring krimen. Pero ayon sa isang kaibigan ni Ivana, tumangging humarap sa media, pinarahan lamang ni Joel ang biktima. Kapag hindi daw ibinibigay ni Ivana ang gusto ni Joel, sinasaktan ng suspect ang biktima. Ang mga sumusuporta nga sa pamilya ni Ivana ay nagsagawa ng mga rally para tuluyan ng mapanagot si Joel. Samantala, inaresto naman ng mga pulis ang mga magulang na lalaki at ang lieutenant na nag-text kay Joel para sa pagtulong nila sa pagtatago ng krimen na ginawa ni Joel. Ilang beses namang na-delay ang simula ng trial ng kaso para sa lalaki. At maging sa ibang mga suspect dahil sinusubukan pa din ng mga pulis na hanapin ang labi ni Ivana. At November 2025 nang formal lang nagsimula ang trial ni Joel para sa pagpaslang niya sa kanyang kasintang si Ivana. Sa dami nga ng mga ebidensyang ipinakita laban kay Joel sa korte, tumanggi ang lalaki na ituro kung nasaan ang labi ng ginang. At ang pagtanggi nga ni Joel na sabihin kung nasaan ang labi ni Ivana ay itinuturing ng prosecution na pag-amin ng suspect na talagang pinaslang niya ang kanyang kasintahan. Napakasakit naman para sa pamilya ni Ivana na magpahanggang ngayon ay hindi pa din mahanap ang labi ng biktima. Pero hilingan nila sa korte ay makulong si Joel ng 30 years at patawan naman ng iba pang mga kaso ang kasabwat ng suspect ng 15 years. Magpahanggang ngayon ay umaasa nga si Mabel na mahanap ang labi ni Ivana. Nang sa gayon ay mabigyan nga nila ng maayos na libing ang TikToker at matagumpay na babaeng walang naging kasalanan kundi magmahal lamang. Isang ulirang ina na hilingan ng kanyang anak ay makita at mailibing ng maayos. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!